Ladies and gentlemen, the regular session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected city vice mayor and the presiding officer, this 21st regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spaiti Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fernicol H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel Pilina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Loho, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do you have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Venice Manalo for the invocation and the singing of the national anthem. Let us all remember that we are in the most holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Heavenly Father, we come to you this hour asking for your blessings and help as we are gathered together. We pray for guidance in the matters at hand and give us the desire to find ways to excel in our work. Help us to work together and encourage each other to excellence. We ask that we would challenge each other to reach higher and to be the best we can be. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga bisita po. We now start with our privilege. Honorable Mikey Morada, you are recognized. Magandang umaga, Madam Chairwoman, sa mga kasamahan at ating mga bisita. Tayo po ay nakatanggap ng sulat ngayong umaga mula sa mga residente ng Lobrin Subdivision dito po sa Barangay Sico. Babasahin ko lang po yung kanilang portion. To the honorable members of the Sangguniang Panlungsod ng Lipa, we, the residents of Lobrin Subdivision in Barangay Sico, would like to seek your support in preventing the operations of Kempro Analytical Services Laboratories, Inc. within the vicinity of our community.
an industrial level laboratory has no place in a residential subdivision like ours. We have been residing in this community for decades already, and we deem that an establishment like Kempro is a threat to our physical and mental health, peace and quiet in Lobrin Subdivision. So basically po, ang Kempro Analytical Services Laboratories ay dati raw pong kumpanya na nag-ooperate sa Pasig. Sila po ay lumipat dito sa Lipa at magtatayo sa isang subdivision. So, Madam Chairwoman, meron din nga itong possible health hazards sa kanilang komunidad at marami po silang mga residente ang nakapirma dito. Nais ko pong mapa-refer ito sa tamang komitiba, sa Trade and Industry, para ho marinig ang panig ng Kempro at ng mga residente at iimbitahan din ang mga national government agencies involved para po masolusyonan natin. Ang akin lang po nagtataka, magkakaroon ng isang laboratory o industrial plant sa isang subdivision para nga naman pong hindi kanais-nais ang ganito. So, Madam Chairwoman, please refer. Maraming salamat po. Thank you. Matter brought up is referred... Matter brought up is referred to the Committee on Trade and Industry. Privilege, Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. So, before I do my privilege, I will invite everyone to watch our short presentation. Laksa-laksa mo ng konti, ha? Nadaraanan natin araw-araw, ngunit hindi natin napapansin na laganap na at malaki ang problema ng vandalismo sa ating lungsod ng Lipa. Nagkalat at eyesore ang samot-saring vandalism sa mga bakanteng pader, placard, poste at maging sa bagong-bagong Manila-Batangas Bypass Road. Isa itong problema na hindi kaaya-aya at naway mas mapanagot natin ang mga gumagawa nito sa ating lungsod. Sa pag-iikot po ng aming opisina, ang mga nagbabandalismong ito ay ipapanukala ni Council Attorney Gali Angeles ng dagdag parusa at community service sa mga property na kanilang vinavandalize. Ang problema ng vandalism sa Lipa ay naway masolusyonan ng ating sanggunian sa lalong madaling panahon dahil hindi ito kaaya-aya para sa isang magandang lungsod tulad ng Lipa. Good morning. May problema na po tayo sa vandalism sa ating lungsod. Nag-ikot po ang aming team at lantaran po namin nakita ang samot-saring, naglalakihan at talagang eyesore ng mga vandalism sa kahabaan ng Ayala Highway at maging sa ating bypass road. Nakakalungkot pong isipin na sa kabila ng ating magandang proyekto ng ating syudad ay napiling babuyin at i-vandalize ng iba ang mga ito. Kung kaya't amin po ipapanukala na kung pwede po ay mataasan ng penalty at bigyan ng community service sa mga nagbavandalize sa ating syudad. Bilang solusyon po na din sa problemang ito, akin po papanukala din na magkaroon din tayo ng street art project para sa ating lungsod upang mas mahikayat ang mga kabataang Lipeño sa sining at nang maipakita natin ang ganda ng syudad through art in a better platform. I respectfully move that it be referred urgently to the proper committee. Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Beautification. Privilege. Thank you. Any other privilege? Honorable Merlo Silva, you are recognized. Good morning, Madam Chair, sa aking mga samahan, sa ating mga bisita. On my hands, two letters from the
President of Homeowners Association, Sunrise Point Subdivision, and the other one is from the resident of Barangay Pinagkawitan. Sangguniang Panlunsod, Lipa City, sa pamamagitan ni Vice Mayora Camille Angeline M. Lopez, kagalang-galang na membro ng Sanggunian. Magandang umaga po. Ako po si Julius Quezon, Presidente ng Sunrise Point Subdivision Homeowners Association sa Purok 5 ng Barangay Nasluban, Lipa City. Muli ay humihingi ng tulong sa Sangguniang Panlunsod na Lipa hingil sa aming problema sa patubig sa aming subdivision na pag-aari ng Greenwealth Borland Developer Incorporated. Noong May taong 2020 ay mabalikan lamang po ninyo na kami ay natulungan ninyo na sa problema sa tubig sa aming subdivision. Ngunit nitong pasok na buwan ng Mayo 2024, nagsimula naman kami magkaproblema sa sistema ng tubig. Nawawalan kami ng water supply na kailangan lalo na sa panahon ng tag-init. Habang lumilipas ang mga araw, ay palala ng palala ang aming sitwasyon na nagkakaroon na lang kami ng tig-isang oras sa umaga at isang oras sa gabi upang magkaroon ng tubig na lalo nagpapahirap sa mahigit 1,435 ng mga homeowners. Kasama ang kanilang dependents sa aking nasakupan. Hindi ko po matiis na ultimo pong panligo ay wala nang magamit na posibleng magdulot ng sakit sa mga bata at pag-aalala ng ilang karamdaman matatanda. Lubos na nakakabahala nagaganap na pagkawala ng tubig sa aming lugar dahil wala naman pong konkretong ipinaabot ang developer para tugunan ang aming reklamo. Kami po ay muling kumakatok sa inyong mabuting puso na sana kami inyong matulungan. Sign, lubos na gumagalang, Julius C. Quezon, Presidente Homeowners Association, Sunrise Point Subdivision. At nandito ho ang lagda ng mga membro ng homeowners, Madam Chair. Please refer to the proper committee. Dahil dapat ho siguro ma-action na agad dito, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Public Utilities. Saan yan? Public utilities. Isa pa, Madam Chair, mula naman ho sa mga kababayan ho natin sa Barangay Pinagkawitan. Sangguniang Panlunsod, Lipa City, through Honorable Camille Lopez, the beautiful Vice Mayor, Lipa City, Batangas. Hindi, kita ka, kalab yun. Minamahal natin mga opisyales ng Sangguniang Panlunsod na Lipa. Kami po ay nagkakaisang samahan ng lehitimong tenants at naninirahan sa Barangay Pinagkawitan ay lumalapit sa inyo upang humingi ng tulong at suporta sa hindi inaasahang abiso ng papali sa lupang agrikultural na sinaka at patuloy namin sinasaka sa loob ng humigit kumulang na 70 taon. Sa lupang ito rin po nakatayo ang aming mga bahay na tinatahanan. Bilang mga lehitimong tenants at naninirahan, kami po ay naharap sa banta ng dagliang pagpapalisan sa lupang nabanggit na ititulo bilang TCT number 38927 at kami nangangailangan ng karampatan at agarang aksyon upang protektahan ang aming mga karapatan, kaligtasan, kabuhayan at tahanan. Bilang isa sa pinakamataas na pinuno ng ating lungsod, lubos po ang aming pag-asa na kami inyong matutulungan. Una ay usapin ng conversion ng agricultural land na kung sakali mang magsumite ng kukuling aplikasyon para dito ang 8990 Housing Development Corporation ang nagpapakilalang nakabili ng lupa o kaya ang may-ari ang pamilya Aranda at kung sino po na magsusumite ng aplikasyon para sa conversion. Isa po ay usapin ng karapatan at makataong relokasyon at tulong pinansyal sa aming mga naninirahan kung sakali man at naayon sa batas, kami kinakailangang lumipat sa matatahan ng bahay. Bukod dito, amin pong ipinaalam sa inyo sa kasalukuyan ang mga armadong gwardya na lumilibot sa nasakupan ng lupain ito. Nakakapagdulot po ito ng malaking takot sa aming lahat, lalo tigit sa mga bata, kababaihan at mga nakakatanda. Umaasa din po kami na inyong matutulungan sa bagay nito. At kung ano pa man po inyong maitulong sa amin, ay buong pasasalamat po namin tatanggipin. Ang aming pong komunidad ay magsasaka,
ay nagsasaka, naninirahan, nagtatanim at nagtatayo ng aming mga bahay dito sa lupaing ito sa loob ng humigit kumulang 7 dekada. Ganman, noong nagdaang April 24, 2024, nakatanggap kami ng liham mula kay Atty. Raul Fernandez, umano'y kinatawan ng 8990 Housing Development Corporation na nagpapahayag ng kanilang hangarin na kami ay paalsin sa lupang nabanggit. Nakalaki po dito ang ilan sa mga kopya ng sulat ni Atty. Fernandez. Ang balitang ito ay lubang nagdudulot sa amin ng kawalaan ng katiyakan at kalituhan dahil kaming lahat po ay umaasa sa lupaing ito. Tunay nga po ang aming mga karapatan, kaligtasan, kabuhayan at tahanan is lubhang nakasalalay dito. Muli, nagsusumamo at lubos po kaming umaasa na sa inyong tulong at magagawa naming makamit ang mga tarungan, mapayapa at makataong solusyon sa usaping ito. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon Diyos natin. Lubos na gumagalang, nagkakaisang samahan ng mga lihitimong tenants at naninirahan sa barangay Pinagkawitan. Kalaki po mga pangalan at lagda. Nandito rin po, Madam Chair, ang mga perma ng mga naninirahan po sa nasabing mga lupain. Kaya ho, Madam Chair, para ho sa agarang aksyon, nakakawa itong ating mga kababayan sa barangay Pinagkawitan. Siguro higit sa lahat, ngayon ho ang kailangan ang tulong ng sanggunian bilang tayo, mga lingkod bayan at kanilang mga kinatawan sa ating pamahalaan. Madam Chair, please refer to the proper committee for proper action. Matter brought up is referred to the committee as a whole to be chaired by Honorable Silva. Any other privilege? Honorable Lina, you are recognized. Good morning, Madam Presiding Officer at sa lahat ng mga bisita. Madam Chair, 2 weeks ago, ako po'y may nakakwentuhan, nakausap, regarding po ito sa kanyang bank account dito sa isang bangko, hindi ko nasasabihin ng pangalan ng bangko, na kung saan ay ipinatawag siya ng bangko at sa hindi malamang kadahilanan ay naubos ang laman ng bangko, ng kanyang account, yung laman. So sabi ko, kwentuhan, Madam Chair, until such time na sabi ko nga ay puntahan na lang si bangko and then susain, ganyan-ganyan. Ako'y nagulat at mismo ang inyong Consel Mike, ako'y naging biktima rin, hindi ko alam. So, meron akong account sa sasabihin ko ang bangko, BDO, ATM siya. Madam Chair, sa hindi ko maintindihan, ay na magpa-update yung aking misis, ay nagkaroon ng mga withdrawal sa ATM na dito pa. Sa atin sa City Hall, ang ginamit na ATM machines. So, hindi ko, ang explanation lang sa akin ay ginamit daw yung ATM. Samantalang yung ATM ay hawak ko. At alas 6 ng umaga, nag-withdraw dito sa ATM na machine ng DBP. So, Madam Chair, palagay ko po, dapat magkaroon din in aid of legislation, magkaroon tayo ng hakbangin kung paano natin mapoprotektahan yung ating mga kababayan din na naglalagak ng pera sa mga pinagkakatiwalaang mga bangko. Ay kagaya niya, sabi ko nga, ay wala rin pinipili kahit ako'y nakaranas ng bagay nito. Kaya Madam Chair, baka po tayo ay makakapag-conduct ng committee hearing, may re-refer po sa tamang committee ba yung problemang ito nang mabigyan ng solusyon, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Trade and Industry. Thank you, Madam Chair. Privilege. Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Magandang umaga po sa August Body at sa lahat po ng ating mga bisita dito po sa ating bulwagan. Madam Chair, may mga nakakausap po tayong mga owners ng mga
iba't ibang mga pets or pet lovers po natin. And ang una po, Madam Chair, ay meron pong nakapagbanggit na sana daw po ay magkaroon po muli ng libreng pagpapakapon or yung ligate sa atin po mga alagang aso, pusa, or kung ano man pong kanilang inaalagaan, sapagkat dati daw po, Madam Chair, ay meron daw pong ganito sa atin pong city vet, at ngayon po ay wala daw po, at nais po nilang gawin ito, Madam Chair, dahil alam naman po natin na meron pong mga pet lovers na nag-aalaga ng mga nire-rescue nila ng mga hayop, at nais po nilang makontrol yun pong pagpaparami ng mga anak po ng mga ito, dahil po merong mga ibang na naliligaw sa kanila pong mga bahay. At ganun din po, Madam Chair, ang kanila pong pagre-request na sana po sa mga subdivisions, dahil napakarami po nating subdivisions dito, ay marami din po palang mga pet lovers po doon, ay maabot din po sila ng mga libreng mga anti-rabies po natin na ginagawa po ng ating city vet. At ganun din po ang kanilang pagpapaabot ng concern, dahil po kapag daw po sila ay nagdadala ng kanila pong alagang hayop sa atin pong city vet, ay babalik pa po dito sa atin pong City Hall para dito po bayaran yung yun pong kaukulang payment, at saka pa po dadalhin ulit doon sa city vet. Kung maaari po, Madam Chair, ay para mas mabilis ang proseso, kung pwede po na pagbigyan po ng ating treasurer or accounting, kung sino man pong department na nakakasakop noon, na si Citybet na lang po muna mag-issue, tapos magre-remit na lamang po sila sa hapon ng kanila pong mga naturukan or pinagbayaran po ng ating mga kababayan, para po mas mabilis ang proseso at hindi na rin po magpauli-uli ang mga tao po. Madam Chair, medyo malayo rin po kasi, lalo na kapag mag-isa lamang na owner ang nagdala doon po sa city vet ng kanila pong alagang hayop. Yun lamang po, Madam Chair, ni-raise ko lamang po ang concern para kung sakali pong merong dapat pag-aralan or pondo, lalo na po sa pagpapakapon, ay mabigyan din po ng pansin para po dito, Madam Chair. Maraming salamat po. Thank you. Matter brought up is referred to the Committee on Agri. Privilege? Wala na po. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to dispense with the reading of the minutes of the June 5, 2024 regular session, and at the same time, moving for the approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Silva, Loho, Lina, Manalo, Umali, Makala. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Thank you. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Mike Lina, you are recognized. Madam Chair, as a member of the Committee on Housing and with the permission of the Chairman, I move that we dispense the reading of Committee Report on Housing number 2024-024 from letters A to I, and the same be approved for a second reading, Madam Chair. Seconded by Honorable Umali, Loho, Makala. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the second reading. Thank you, Madam Chair. Thank you. Honorable Merlo Silva, you are recognized. Madam Chair, Muliho, good morning. Madam Chair, ito ay oral report. At the same time, I introduce an ordinance regarding the tricycle franchise na igagranto natin, Madam Chair. The committee conducted many times the hearing and public hearing regarding the granting of tricycle franchise in the city of Lipa, Madam Chair. Mga kasama ho naman natin, Madam Chair, ay meron hong mga written ordinance or draft ordinance, Madam Chair. So, Madam Chair, I move that this
matter be adopted for second reading, Madam Chair. Any second? Na. I'm declaring a recess. Session resumes. Honorable Silva, you are recognized. Madam Chair, I would like to reiterate my motion. I would like, Madam Chair, I move that the matter that had been submitted to the Sanggunian be approved for second reading, Madam Chair. For the reason, Madam Chair, sa tunay ho, kailangan ho natin ito. Dahil sabi nga ho natin, ano ho ang gagawin natin sa ating mga kababayan na gusto hong bumiyahe? Kolorum, delikado ho, Madam Chair. Unang-una, wala ho pagdating ng legal aspect, wala ho silang laban. Padalwa ho, Madam Chair, hindi ho natin alam gaano ho kadami ang bumabiyahe ng tricycle sa lungsod ng Lipa na kolorum na taga ibang bayan. Hindi ho natin mamonitor ho yan. Bakit? Wala hong pagkakilanlan. At isa pa, Madam Chair, nakita ho natin, yun yung may mga prangkisa, bumabayad do sila. May mga designated na araw kung kailan sila hindi pwedeng bumiyahe, kung kailan bumiyahe. At itong ating mga kolorum, Madam Chair, nabiyahe rin ho, ay wala naman ho. Ang nakakaawa pa, Madam Chair, pag nagustuhan hulihin, basta lang hulihin. So siguro protection ng dino natin ang ating mga kababayang ito. At para lang ho, magkaisa, ito na ho ang pagkakataon na lahat ng tricycle driver sa lungsod ng Lipa ay lalo hong magkaisa at lalo hong magkaroon ho ng isang matibay at isa hong organisasyon na sasabihin natin nagkakaisa ang mga tricycle sa lungsod ng Lipa. Madam Chair, I move that this matter be approved. Any second? Seconded by Honorable Rocafort Umali Toledo. Discussion. Honorable Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, isa pong magandang pagkakataon na mabuksan po ang ganito pong topic at ordinansa sa tagal-tagal na pong panahon ay ngayon po muli na nagkaroon po ng ganito pong ordinansa para po sa ating franchise. Madam Chair, bilang may kopya ho tayo ng ordinansa ng pagbibigay ho ng additional tricycle franchise dito po sa lungsod ng Lipa, nais ko lamang po linawin ng ilan pong mga detalye para po kung sakali na mapagkasunduan at maprubahan po ng atin pong sanggunian ang ating po ordinansa ay mas malinaw at mas malinaw at mas maayos ang atin pong mga katanungan. Ang inyong lingkod ay umaayon po sa kagustuhan ng Atispay Toledo. Maraming salamat po. Madam Chair, una po ay doon po muna tayo sa number of franchisees natin po. Dito po ay ilang numero po ang atin pong pwede pong mai-open para magkaroon po ng franchise. Base ho sa record na amin hong nakalap at natanggap ng mga aplikante, ng mga unfranchise ay mga 2,500 po ang pinaplanong yan. At ito po ay may record ho tayo. Madam Chair, sa 2,500 po na yon, ito po ay naganap noong committee hearing or public hearing po ng atin pong Konsehal Merlo sa ilang buwan na kanilang pag-iikot para ito ho yata yung mahigit na 3 buwan na tayo ho ay nagkandak po tayo ng committee hearing, public hearing, at ang atin ng mga staff diyan ay nagpunta ho ng mga barangay, kinausap yung iba't ibang presidente, yung ibang may unfranchised tricycle, at ang ibang barangay official. Nilinaw lamang po natin, Madam Chair, para po alam po natin na ang lahat po ng mga tricycle or TODA po ay nakonsulta po ng ating komitiba at lumabas nga po na merong 2,500 na nag-apply, nais magkaroon po ng franchise. Pangalawa, Madam Chair, doon po sa eligibility ng criteria. Nakita po natin na sa 2B, residency in Lipa City for at least 1 year, Madam Chair. Madam Chair, ang akin lamang po dito ay para lamang po sa akin, Madam Chair ha.
ay napakabilis po ng 1 taon para po maging resident ng isa pong lungsod ng Lipa. Alam po natin na napakarami pong mga kababayan po ang nais lumipat dito po sa lungsod ng Lipa dahil sa napakagandang progresibo ng atin pong lungsod. Marami rin po ang pwede at magkaroon ng access para po magkaroon ng sarili nila pong tricycle. Para lamang po, Madam Chair, masecure po natin na yun pong ating mga kababayan mismo na tagalungsod ng Lipa ang mabigyan or unang mabigyan ng mga panibagong prangkisa. Kung amenable lang naman po at kung pwede po, ay gawin po kaya siguro nating 2 years yung pong residency, Madam Chair. Dahil alam naman po natin na yun pong mga nag-a-apply po dito ay mahigit 2 taon na rin na residente po dito at malamang lihitimo po ang karamihan po dito po sa lungsod lang, ng Lipa. Madam Chair, ay baka ho tayo may legal na lalabagin. Dahil ang residency yata, hindi ko malam kung 6 months o 1 year. 1 year or 6 months na once na you reside in that particular area, you are considered a resident of that area. Ay baka ho, pagka ginawa natin 2 taon, ay baka man ho, magkaroon ho ng legal dispute or questionin ho tayo. Baka ho ito, dumating pang ordinansa natin ito sa korte for that subject lamang po. Baka may mag-question ng legality. Kung anong legal opinion. I need the legal opinion from the pinakamagaling na abogado na sanggunian. Attorney Angeles. Attorney Gali, you are recognized. Dahil pagdating ng legal, bagamat ako'y may 2 abogado, hindi ho kasing galing ni Attorney Gali. Sorry. Can you please repeat the legal inquiry? Yeah. Based on the ordinance, ay 1 year ang residency na nakalagay. Pero according to Atispay, he is recommending na baka daw po pwede na 2 taon ang 2 taon ang tawag doon. Ang iyong residency. Dapat, ikaw ang bago mag-consider na ikaw ay entitled. Well, ito naman pong residency period, no? Wala naman pong nakasaad sa batas kung kailan talaga. As a matter of fact, paglipat mo sa isang barangay, immediately, pag ikaw ay nakatira na doon, ikaw po ay resident na kahit 1 araw ka pa lang doon. Yung pong ating ordinansa na magiging kwalifikasyon para mabigyan ka ng prangkisa, whether it's 6 months, 1 year, or 2 years, wala po tayong nalalabag na batas dyan. Depende na po ito sa kapulungan kung ano po magiging desisyon. Kasi ito po isang question political. Ibig sabihin po, yung pong kung ganong katagal ang i-consider na ikaw ay resident niyan para magkaroon ng prangkisa, ito po isang katanungan sa atin na atin po namang isasaalang-alang kung ito po ay makakabuti at mapaproteksyonan po yung mga gustong magkaroon ng prangkisa. So it's more of a protection and also parang a qualification, no? If you want to have a franchise. But hindi po ito, wala po tayong legal na malalabag kung ito po ay 6 months, 1 day, or 2 years. So wala po tayong nalalabag na batas tungkol dyan sa residency period. But it's more of a political question addressed to the Sanggunian. Maraming salamat po. Siguro yung suggestion ni Atispay ay let the body decide kung 1 year o 2 years. So, ang mangyayari dito, kung ano ho ang gusto ng body. Kaya ko po, Madam Chair, natanong kung maaari pong 2 years ang pwede maging residency. Dahil every 5 years naman po ang renewal ng ating franchise validity. Nang sa ganun po, Madam Chair, kasi minsan po, resident ka nga dito pero hindi naman talaga dito naninirahan. Yung mga ganun pong mga bagay, Madam Chair, ay nice lamang po natin mabigyan ng proteksyon na, sabi nga po ni Attorney Gali, yung pong ating mga mismong kababayan na taga dito po sa lungsod ng Lipa na mabibigyan po ng mga prangkisa. I throw it to the decision of the body. Sige, Madam Chair, balikan po natin yun. Ang isa pa po, Madam Chair, ay yung pagbebenta po ng franchise. Kasi minsan, Madam Chair, di ba po, kunyari, yung may-ari po ng tricycle ay namatay. So, ibig sabihin po, hindi na po kanya yung prangkisa, tama po. At nagkakaroon po ng malaking bentahan pagdating po sa franchise, Madam Chair.
paano po ba ang dapat gawin po doon? Dapat po bang ibalik sa LGU yung franchise or pwede pong ibenta ng atin po mga kababayan yung franchise? Alam niyo, bawal man ho talaga magbintahan ng prangkisa. Dahil ito ho ay paggamit lamang ng LGU. Ito ay pag-aari ng City Government of Lipa, ang franchise. Kaya lang, wala man hong aamin na nagbentahan. At natatandaan ko ho, during that time, kinonsinti ho natin yan na once na mga magta-transfer ng prangkisa, meron hong certain amount para kumita ang city government, ay meron certain amount na ibinabayad sa gobyerno. Hindi ko lang alam kung iyon ngayon, dahil 3 taon na ako nawala, hindi ko alam kung iyon ngayon ay umiiral pa. So, dahil sadya kong bawal ho yan. Maaari din po ba nating mailagay sa ordinansa, kunyari po yung sa pag po yung franchise po ay hindi na valid, so dapat, tama po ba na dapat maibalik sa LGU? Wala magsasauli. May batasudi yan. Maroon na ho tayong existing ordinance diyan. Kaya lang, wala akong nagawa ng gayon eh. Oo. Kaya lang, siguro nga, dapat, sabi ko nga, dapat siguro yung maganda, konsintihin na natin. Bailihan ng tricycle kasama ng prangkisa. Walang magbebenta ng prangkisa, walang magbebenta ng tricycle na wala ang prangkisa. So, Madam Chair, our office expects na yun pong franchise pagdating po sa yung nabanggit niyo po pagdating po sa mga pagbebenta or pag-regulate ng prangkisa ay nai-implementa po ng atin pong LTFRB. Capacity Tricycle Project. Apo. Sumunod, Madam Chair, yun pong ating number 3, application process, presentation of required documents including proof of residency, police clearance, and valid driver's license. Voter's Chair, ID. Ano pa po ang mga dokumentong kailangan pong ipresenta para po magkaroon ng additional franchise yung pong ating mga petitioners? Voter's ID and barangay clearance. At ano pa yung iba? Meron na tayong ordinansa niyan. Opo. Voter's ID, barangay clearance. Yung kanila pong ORCR, malamang. ORCR. ORCR. Ano pa po? Siya wala. At kung hindi nakakuha, deed of sale. Dahil kasi maraming hindi pa transfer, ay deed of sale na kailangan doon. Okay. So, ang mahalaga lang naman dyan ay yung sila ay lehitimong tagalipa. Apo. So, Madam Chair, para po sa kaalaman ng mga manonood din po natin, kung sakaling sila po ay isa sa mga nag-apply ng pagkuha ng panibagong prangkisa, kailangan po nila ay voter's ID, barangay clearance, ORCR, police clearance, and valid driver's license. Madam Chair, doon po sa application of ORCR with sidecar, ha? Hindi yung with single sidecar. motor, with sidecar. Yun ang ordinansa. With sidecar. Okay. Madam Chair, doon pa rin po tayo sa application of process. Sino po ang mag-a-approve? Yung LCTFRB po ba? Ang mag-a-approve po? Ang LCTFRB ho, ang ahensya na kung saan ho ang pagsasubmitan ng mga requirement at sila rin ho ang a-aproba. Magbibigay ng franchise. Ilang araw po ang proseso, Madam Chair, para po makakuha ng franchise? Kasi dyan, madali lang, basta't kumpleto ho ang mga dokumento, ayun naman ay bibigyan agad ng franchise. Lalo na ho ngayon, once that na-aprobahan ho natin ito, alam na ng Lipa City Tricycle Franchising Board na magbibigay sila ng prangkisa. So, kung kumpleto ang lahat ng dokumento na kanilang may ipipresenta, within the day, kung pwede, ay mabibigyan na rin po sila ng franchise. Opo, siguro ganon. Until such time na yung template, siguro, dahil pagagawa pa eh. So, bawal muna silang bumiyahe hanggat wala pa yung plaka na sila ay... Hindi bawal bumiyahe, kundi talagang bawal magbiyahe. Bawal talaga. May batas eh sa kulurum. At ang kulurum, ay
base sa ating ordinansa, ang makuhuhuling kulurum ay magmumulta ng, hindi ko alam if ever na ito ay tawag na bago, ay 800 pesos ang bayad ng isang kulurum. Na mahuhuli. Na biyahe. Yung hindi mamahuli, di walang bayad. Okay. So, Section 4, Madam Chair, implementation guidelines. Nakalagay po dito yung route allocation. Doon po sa designated district po natin Saan yun? ay Yan. meron pong ibibigay na mga prangkisa po per district. Paano po ba itong route allocation, Madam Chair? Para lamang po malaman din po natin kung paano po natin maimplementa yun pong ating additional Ang mangyayari dito, magbabase na lang tayo sa residency nila. Kung sila doon sa nakatira sa East District, edi all over the East District. Ngayon, ang magiging nakita ko dito ay mga taga-populasyon. Dahil yung populasyon doon lamang, siguro, ang mga ito naman, may mga kanya-kanyang paradahan sa outside the populasyon. Siguro kung saan nila ang sila doon, ay ang LTFR, Lipa City Tricycle Franchising Board, ang magbibigay sa kanila ng kung anong tawag doon, palatandaan. So meaning, Madam Chair, ito pong mga makakakuha ng additional franchise ay sa kanilang district lamang po sila pwedeng umikot at bumiyahe. Oo. So, Madam Chair, paano po yung mga TODA sa loob po ng subdivision? Sila po ba meron din pong sticker? Wala. Hindi, meron din. Basta sila tricycle driver sa Lipa. Basta taga-Lipa. At sila gusto nila maging may prangkisa. Ayun. At di pagka sila hindi walang prangkisa, di sila kulurum. At ang plano natin, susunod, ating dadagdagan na ang penalty sa kulurum para mawala na ang kulurum sa Lipa. Gawin nating maximum of 5,000 kada huli para mawala na. Wow. Oo. So, Madam Chair, dito po sa additional franchise ay yun pong mga TODA sa loob ng subdivision ay tama po ba na hindi po muna Hindi, pwede siya. pwede sila mag-apply na magkaroon ng basta franchise? sila taga-Lipa. Oo. Kasi Madam Chair, meron po tayong mga nakausap na ilan po mga TODA sa loob ng subdivision na syempre doon lamang din po sila umiikot dahil malaki po ang subdivision at nice din po nila na sila ay magkaroon din po ng kita para may uwi din sa kanilang mga tahanan. Nagbibigay din po sila ng sentimento na kung merong mga pasahero sa loob ng subdivision, kung maaari, yung atin pong ibang mga tricycle drivers ay doon ibaba sa kanilang TODA subdivision para sila naman ang iikot sa loob Depende ng siguro subdivision. yan sa organisasyon nila at saka sa ugnayan ng organisasyon at noong homeowners association. Alam nyo, itong prangkisang ito'y ticket para sila ay makapagbiyahe. Dahil ang inaalala ho natin dito, yung pagdating ho ng legal dispute, pag kulurum ka, wala kang kalaban-laban. Ibig sabihin, whether na ikaw ang may kasalanan, ikaw ay walang kasalanan, huli ka. Tama, Madam Chair, no? At mas Yes. regulate natin ang atin pong protection mga yan. tricycle. Pwede kaya, Madam Chair, kung sakaling hindi po umabot or hindi po nakapag-apply ang mga TODA sa loob ng subdivision ay meron silang ibang sticker na kinikilanlan na maging TODA sa loob ng subdivision. Sa Hindi aking po siya tingin, franchise, parang sticker sa lang na aking sila tingin, yung pwedeng umikot ako hindi papayag dyan. Dahil ang atin dito ay gawin nating legal na sila'y makabiyahe. Yun. Dahil itong ang prangkisang ito ang way para sila'y legal na makabiyahe. Ngayon, kung sila sa subdivision, nabiyahe sila at wala silang prangkisa, ay pag nahuli sila, ay di magmumulta. Hindi, Madam Chair, sa loob lamang naman po sila ng subdivision. Kahit na sa loob ng subdivision, may aksidente. Paano pagdating na legal dispute? Hindi pwedeng sabihin na kami binigyan ng karapatan ng sanggunian na kami bumiyahe sa subdivision nang walang prangkisa. Patay tayo dyan. Kaya ating tinutolerate dyan. Kung maaari, lahat ng tricycle na bumibiyahe sa lungsod na Lipa ay magkaroon ng prangkisa. Noted, Madam Chair. Number 3, Madam Chair,
Franchise validity and renewal, nakalagay po sa letter B, renewal of franchises shall be subject to performance evaluation and compliance with traffic regulations. Sino po ang mag-e-evaluate? Ang Lipa City Tricycle Franchising Board. Oo. Tuwing Sa office kailan ni po Marlon. ito i-evaluate, Madam Chair? Siguro di upon Pag-renewal renewal na. ng franchise. So, oo. once in 5 years po ang Oo. evaluation. Yes, oo. Malaki ng leeway yun, malaki ng tulong. Oo. Number 4, Madam Chair, yung fare regulation. Nakita ko po dito na meron po dapat naka-pascale na existing fare matrix na dapat naka-display. Gusto ko lamang po i-add, Madam Chair, yung driver's ID or driver's ID po ng atin po mga tricycle driver para kilala din po ng atin po mga mananakay sino po ang kanila pong nasakyan, since meron din po tayong pinai-implementa na kapag may reklamo ang ating po mga pasahero ay alam din po nila kung sino po yung mga drivers. Ayun po ay nasa atin ng lumang ordinansa. Susunod din ho sila doon. So pwede rin pong i-add na rin po dito, Madam Chair? Na? Yung ilalagay din po yung driver's ID sa loob po ng kanilang... Pagbabasehan natin yung old ordinance, siguro lalagay natin doon, compliance to the ordinance, the city ordinance number, ganon-ganon. Next, Madam Chair, coding scheme. Yun pong plate number ending. Ito po ba sa buong 72 barangay ay merong iikot na mga CPOS or LCTFRB kung sinusunod po ito? Or sa highway lamang po ito para ma-regulate din po yung ating po? Ito ho ay dapat sundin sa bawat distrito. Dahil ito ho ay para rin naman sa kagalingan din ho nila, sila may makapagpahinga. Huwag naman yung puro trabaho. Para naman may panahon din naman para sa pamilya. So, ito po ay sa buong district, Madam Lahat Chair, to, sa buong Lipa. Dahil ito naman maroon na rin tayong ordinansa dito, doon sa mga old franchise holder, na ganito rin the same. Para nito mabawasan din ho, yung araw-araw na natakbo. Bali, mawawala ho lagi dito. Sa kwenta ko, 20%. Para maiwasan din ang traffic. Madam Chair. Maiwasan Sunod, din. Madam Chair, yung penalties po natin. Sa second offense po nakalagay, suspension of franchise for 1 month. Paano po natin masisigurado na ito pong atin pong kababayan na nasuspend sa franchise ay hindi po makakabiyahe? Para naman patas sa iba pagka pong wala kang prangkisa at ikaw nagbiyahe, pag nahuli ka, huli ka. Hindi, ito nga po yung meron ng prangkisa. Mahirap pong hindi naman ho pwede nating mahawat sa ito. Ito ay suspended dito. Yun naman siguro ay ganito mangyayari dyan. Once na ikaw ay suspended, ay di na sa iyo ng risk yan. Kung ikaw ay tatakbo, teka, ay may violation ka. So, kumbaga, nasa driver na po, Madam Chair, kung siya po ay magiging honest o hindi. Yes, oo. At di, kung sila mahuli, di another violation. Madam Chair, ulitin ko lamang po, no? Nabanggit po kasi kanina ni Consel Merlo na meron daw pong penalty ang mga colorum pag sila po ay nahuling bumiyahe. At nasaan gayon? 800 pesos po ang penalty. 800 Panghuli, Madam Chair, nais ko lamang po ibigay yung aking sentimento. Based on the local General Ordinance Number 9, Series of 2008, Section 16, Penal Provision, Peace. Saan gayon? Under number 11, Colorum and Franchise Operation, penalty 800. Madam Chair, nais ko lamang po magbigay ng aking sentimento. Ayon po kay Consel Merlot, siya po ay 3 buwan na nag-ikot ang kanyang opisina para po mag-imbita ng atin po mga TODA presidents and TODA members para po ipaalam na meron pong ganitong ordinansa. Ito naman pong ordinansa po ni Consel Merlo ay pagbibigay po ng tsansa sa atin po mga kababayan na nais po magkaroon ng kanilang mga franchise at mabigyan din ng legal ang atin po mga kababayan at ma-regulate din po ng atin pong lungsod. Wala naman po tayong problema sa
kanya pong ordinansa, nilinaw lamang po natin ang you, ilan pong mga detalye at bagay po dito. Nang sa ganon, yun pong ordinansa na meron po tayo or atin pong ipapasa ay magkaroon po ng kalinawan sa atin pong mga manonood at sa atin pong sarili din kung naayon din po sa atin pong mga kagustuhan o sa atin pong pagbibigay po ng desisyon para po sa mga ganito pong bagay, Madam Chair. Dahil hindi naman po biro ang pagpapasa po ng isang ordinansa dito dahil nakasalalay po ang atin pong komunidad at ang atin pong lungsod para po sa ikabubuti at pagkakaroon po ng progreso sa atin pong bayan. Yun lamang po, Madam Chair, at maraming salamat. Thank you, Ate Espay Toledo. Thank you. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Unang-una po ay Magandang umaga. magandang umaga, Konsel Marlo. May konti lang pong katanungan at paglilinaw sa inyong ordinansa. Una po, gusto ko pong malaman sa inyo kung ilan po ang kasalukuyang numero na may prangkisang tricycle. Sa tunay ho, yan ho ay 4,000 ho ang may franchise. 4,000 plus. Okay. Mapera pa lang yata yung, ako yung nagtataka ho, bakit may barangay franchise? Okay. Kaya alam Nabali. ko, Okay lang. barangay franchise lang dyan. Okay. Base dati. Sige. Okay. So, mga 4,000 plus ang may prangkisang tricycle. Ayon sa datos ng ating Comprehensive Land Use Plan, in 2021, there is a 9,169 tricycle registered in Lipa. Maliho yan. Registered saan? Sa Lipa. LTO? Sa Lipa. Ano? Registered as? Tricycle, dito sa Lipa. Meron po tayong... Sino? Hindi. Base sa ang registration, yung pagbibigay ng prangkisa or registered sa Pakinggan niyo muna ako. In 2021, sabi ng ating Comprehensive Land Use Plan, ating inapruban, meron pong 9,169 tricycles dito sa Lipa. Page 16, CLUP, latest. Hindi ko alam. Okay, sige. Diba? You can check it later. Okay. Sa makatuwid ho, meron tayong mahigit na 5,000 tricycle na walang prangkisa. Di po. Base ho sa record, 2,500 lang. May record ho tayo. Na Official ho ba? Official ho. Dahil ho ito, ang nakalap ho natin sa lahat ho ng barangay na color room. Hindi ko ho alam yung iba pa. Hindi ho ako makipag pero ayon ho dito sa, ayun naman ho aking sinight na 9,000 tricycle ay base ho yan sa CLUP. You can verify it. It's in page 25. Ano ho? And I will read para ho hindi naman tayo malito masyado. As of 2029, there are 134,000 registered vehicles in Lipa. And this is distributed as follows. Yung ating buses, etc., motorcycle is 62,000, tricycles 9,169. So, if according to you, there is a 4,000 franchise, there is now a 5,000 tricycles na walang prangkisa. Hindi ko ho alam. Ito ho. Verify. Siguro, assuming, ito ay 2021 pa, tatlong taon na nakakaraan. Sabihin na natin hindi nadagdagan ang tricycle mula 2021. Meron po tayong maliwanag na 5,000 walang prangkisa. Ngayon, assuming na ganun ho, tayo ay magbibigay ng 2,500 na prangkisa. At ayon sa ating ordinansa, itong pagbibigay natin ng prangkisa ay para ma-resolve ang colorum. At kung sakwan ay ma-implement natin ang anti-colorum ordinansa natin. Ngayon, ang tanong ko po ay ganito. Meron tayong ibibigay na 2,500 at meron tayong hindi bibigyan na 2,500.
paano po natin pipiliin sa 5,000 iyon kung sino ang mga pinagpalang 2,500? Wala ho tayong pipiliin. Ang atin hong gagawin, base dito po sa nagresponde na nag-apply. Oho. Ay, paano ito? Question na, patapusin mo lang ako. Para ho tayo ay mabilis. Paano kung ang 5,000 tricycle na ayon sa datos, ay nag-apply lahat? Paano po natin pipiliin ang 2,500 doon? Kung nag-apply ho, ang pipiliin natin ay base doon po sa sinasabi ng ordinansa. Ikaw bagay Tagalipa? Lahat ay Tagalipa Ayun. Hindi ko ngayon ho ang aplikante, inform sila, di dapat sana, iyon. Kaso lang ho, ang basehan ho natin ay ito lamang 2,500. Dahil ito lamang ang nag-responde at nag-apply. Bakit natin aasahan yung mga aplikanteng hindi naman tunay? Okay, wait lang po. What is the point of order, Honorable Venice Manalo? Konsehal Merlo, question lang po. Saan niyo po nakuha yung 2,500? Para lang din po tayo ay malinaw. Ito po yung mga nag-apply sa opisina. Ito po ang nagpadala ng ORCR. Ito po yung... makatuwid po, well-informed po ba ang ating mga tricycle drivers sa buong Lipa na nabigyan niyo po ng... ano po bang ginawa niyo? Nagpa-survey po ba kayo? Nagbigay po ba kayo ng questionnaire? Nag-imbita tayo at nag-survey na kung ilan bagaho ang kolorom o kayo bagay gusto ninyong magkaprangkisa o aayaw. Tayo ay nag-conduct ng committee hearing, public hearing, at ang mga yan ho ay inimbita natin. Okay po. Paano nyo po, question po, paano nyo po isinagawa yung atin pong survey? Para lang po malaman natin na wala po tayong nalalampasan. Ang atin ng mga tao ay nagpunta ho, gada barangay, gada paradahan ho ng tricycle. So makatuwid po, nagkaroon po tayo ng 2,500 respondents yung aplikante. Sa buong Lipa po. Tama po. May we know po kung ilan po ang ating respondents per district? Teka. Wait, excuse me for a while. Excuse for a while. Mabulat-lating ko na rin. Okay po. Ang mahiwagang... Honorable Venice Manalo, what is the point of order po? Para lang po, since the floor is still with Honorable Attorney Gali Angeles. Sorry, yun ang point of order ko lang po is nag-conduct ka ba at saan mo ba nakuha yung 2,500? So later na lang pala yung follow-up questions ko para... please. Okay. Kasi hindi pa sila tapos. Thank you. Sorry po, nadala lang. Nadala ng emosyon. Wow. Attorney Gali Angeles. That's okay. I understand. The podium is now back. Thank you. Okay. Ngayon ho, ibabalik ko lang ho yung tanong ko. Paano ho natin pipiliin ang 2,500 tricycle sa mahigit na 5,000 pagpipilian natin? Lahat ho ito ay Tagalipa, lahat ho ito ay may tricycle, lahat ho ito ay nakatira sa barangay. Ang akin lang, bakit 2,500? Bakit hindi 5,000 o 7,000 ang ating ibigay? Madam Chair, yun ho ang nag-apply. Yun ho ang gustong may magka-prangkisa yata. Dahil ilangan nag-apply. Bakit natin pag-uusapan yung bilang na wala naman? Wala naman eh. Nasaan yung bilang na yun? Teka muna, Konsel Merlo. Opo. Ngayon ho, kayo ay nagprepresenta ng 2,500 na ayon sa inyo yung nag-a-apply. Ay bakit ho natin pinag-a-apply na ngayon, wala pa namang ordinansa? Hindi po, ito hong nangyaring ito. Sa tingin ko ho, Konsel Merlo, hindi ho pwede natin gawing basihan ang number ng ating ibibigay dahil sa nag-apply sa ngayong kaaga. Pag tayo ho'y nagtanong at lumabas, ay sa tingin ko ho, hindi naman 2,500 lang ang may gustong magkaroon ng prangkisa sapagkat baka ho, ay hindi ko lang ho alam kung gaano karaming tao ang ginamit natin para mag-survey sa lahat ng barangay to come up with 2,500. Ang point ko lang ho dito, Konsel Merlo, at baka ho pwede natin pag-aralan, total naman ang purpose o objective ng inyong ordinansa ay masolve ang kolorum. Ay bakit ho, hindi natin bilangin lahat ng mga walang prangkisa
na taga-lipa, na pasok sa qualification, at yun ang ating i-propose. Kung halimbawa, 7,000 ang walang prangkisa, kung magbibigay tayo ng 2,500, ibigay natin ng 7,000. Higpitan na lang natin ang ating anti-colorum ordinance drive. Gawin natin mataas ang penalty. Ating i-impound yung mga bibiyahe na walang prangkisa. Para kung sa ganun ho, pag tayo ay nagtaas ng penalty sa mga colorum, ay hindi naman kawawa yung kalahati o yung 2,500 more or less na hindi nabigyan ng prangkisa sapagkat sila ay nahuli sa pag-a-apply o kaya naman ay nakaligtaan na mag-apply sapagkat ang hirap hong balansihin kung sino ang bibigyan doon sa mga walang prangkisa. So, ang tanong ko, ano ho ang magiging basihan? Halimbawa, ako naman itong aking numero na ibinigay sa inyo ay base sa datos opisyal na ipinasa ng ating sanggunian ayon sa CLUP natin. Yun ho 5,000. Kumpara ho sa 2,500 na inyong isinusulong. Paano ho natin pipiliin ang mga iyan? Ibig sabihin na, yung ating 2,500 na iyan, yan na lang ang ating asikasuhin at yung iba ay hindi na. Isang tanong ko lang, dito sa mga ito na mga tricycle, kayo lahat may prangkisa? Okay, wag na maingay. Okay. Sino sa inyo ang walang prangkisa na nag-apply din eh? Sino ang walang prangkisa na hindi nakapag-apply? Meron. Ibig sabihin, itong ating 2,500 na ito ay hindi kabuuang representasyon ng mga taong walang prangkisa. So, ang ibabalik ho umuli ang tanong ko, paano ho natin pipiliin sila over doon sa mga hindi nandyan ang papel? Henay, Madam Chair, iisa ang objective natin dito. Lahat ng kolorum na tagalipa ay mabigyan natin ng prangkisa. Tayo ay nag-conduct ng public hearing, committee hearing, at tayo ay nagpapunta sa bawat barangay, sa bawat paradahan na kayo ay mag-submit ng ORCR. Okay. Bakit kinakailangan nating mag-submit ng ORCR at yung mga dokumento? Dahil ito ang magiging basihan natin na ito ang magiging bilang kung ilan yung mga bumibiyahing kolorum. Ngayon, ang ako'y nagtataka, sinasabi natin sa LUP noong 2021 ay 9,000. Nasaan yung iba? Ang kanilang estimate lang yun. True. Kasi ang ginagawa, yung CLUP natin, yun ay foresight. Foresight na on that year, base sa kwenta-kwenta. Dahil yearly, ito ang nadadagdag na sasakyan. So, ini-estimate nila na sa ganung year, ito ang bilang. Pero walang aktual. Katulad ng 7,000 na sinasabi natin. Nasaan yung 5,000 pa? Wala naman. Ang meron tayo, yung 2,500. So, bakit natin pagbabasihan 7,000 wala? Hindi itong CLUP natin na sa multo na wala naman. Yun nga ang aking binanggit na numero, hindi ito projection. Ito ay actual na datos ayon sa mga listahan ng ating syudad. Anyway, ganito ho. Sa barangay San Lucas, halimbawa, nandyan si ABC. Paano nyo... San Lucas. San Lucas. Ilan ang walang prangkisa sa San Lucas? Tingnan San Lucas. At narinig naman ng kapitan, ating i-verify sa kanya. Sige, habang ina. Okay, San Lucas. Sige, ilan ang walang prangkisa sa San Lucas? Parinig nga. Basa. Naku, wala yata San Lucas. Narinig ka? San Lucas. Ayon sa record na nakalap ng aking mga kasamahan, ang San Lucas ay may 34 na nagpasa ng kanilang mga ORCR. Okay. Yun po, 34. Gusto mo basahin ko isa-isa? Abang yun. 34 ang nagpasa. Opo. Ngayon ang tanong natin, ilan ang walang prangkisa? Ang alam ko ho, itong 34 na ito, walang prangkisa. Meron pa po bang ibang walang prangkisa bukod sa 34? Palagay ko, wala ho.
Wala Dahil na. itong 34 na ito lamang ho ang nagpasa. Ibig sabihin, sila'y walang prangkisa. At yung iba siguro, baka ho, hindi nagpasa dahil ayaw magkaroon ng prangkisa. Bakit ho? Dahil ho, pag wala kang prangkisa, pabor na pabor sa iyo. Ibig Wala sabihin. kang babayaran sa city government. So, ang ibig Wala sabihin, kang- kung Sel Merlo, yung 34 lamang ang gusto magkaprangkisa at yung iba ay aayaw. Hindi ko ho alam yung iba. Ayun nga, parang yun ang Wala ho interpretasyon akong alam na iba. Ay, di, Ang yun ang alam sabi ko, mo eh. itong 34 na ito ay tricycle na walang prangkisa sa San Lucas. Okay. At yung iba ay ayaw magkaroon prangkisa. Nandun ho ang kapitan Hindi ko ngayon. ho alam. Hindi, maaaring ganon. Ito ang kapitan ngayon. Okay. Yo, Josel Merlo. Sa San Lucas, Plaridale, isa yung pilahan, ano? Sige. Yan, nasa mga 200 ang tricycle. Ngayon, muna. kung 34 lang ang nakuha mo, paano naman yung iba? Yun ay San Lucas lamang. Ang Plaridale ay ito. Isang, 36, 37, 38, 39, 66. Base sa record. 66 at saka 100. Palagay na 100. Ano? Oo. Paano yung 100? Hindi ko alam. Nasaan ang basehan mo? 200. Kasi ito, Kusihal, sa totoo lang, yung iyong kanuwang yan, sinabi mo, nag-ikot ka, pero yan, hindi namin alam lang mga kapitan. Hindi namin alam kung anong laman yan. Baka mamaya, may barangay na wala diyan. Paano mo masasabi Ganito yun, Kapitan. Lahat po, kailangan lahat po dito, atin munang kunin ng ayos. lahat po dito, Dahil lang mga kapitan ko, sa akin yan, ganito ho, babalik. hindi ho makakalusot ang taga-ibang bayan. Dahil unang-una, requirement ho, na hihingi sila ng barangay clearance sa barangay. Padalwa, kinakailangan din ho ang voter's ID para patunayan na siya ay butante ng lungsod. Dali pa, butante. Kaya nga ako nakikiusap sa iyo. Sana, sabi ko nga sa Lunes, magpapamiting ako sa mga kapitan, atin mo nang kunin ng maayos. Kasi yun nga, sa totoo lang, sa dami ng quorum dito, ilan lang yan. Record. Akin na yung mga Ang isa man ang hangad natin dito makatulong, kaya lang, ay baka mas marami maapektuhan. Nakapagbigay ka nga ng prangkisa na ilan ang sabi, 2.5, ay mapakadami ng tricycle dito sa Lipa. Paano yung wala? Tayo ga halimbawa, nakapagbigay ka ng 2.5, paano yung susunod na kukuha? Bibigyan pa ba yan? Ariho, pagkatapos yun ng 2.5 na ito, wala nang kolorum sa Lipa. Hindi ako naniniwala. Mapakadami ng tricycle sa Lipa. Bakit ho? Bakit? Ay, anong dahilan hindi sila? Sasabihin niyo ang kolorum. Kasi nga yung iba, hindi nila alam, hindi sila na-inform na... Alam mo nyo, ganito. Kaya ho, hindi ang mga yan nagbigay dahil walang paniwala sa sanggunian na kaya nating mag-grant ng prangkisa. Ayan yung alam ng iba. Ay, ito nga, kaya inyahilig ko sa iyo, Kusihal. Tanungin nyo yung iba. Madam Chair, tanungin nyo yung iba. Ang iba dyan, hindi naniniwala na tayo ay magbibigay ng prangkisa. Kusel Merlo, okay. Sige, para tayo maliwanagan lang, ano. Mari ba nating malaman kung sino ang nagpunta sa San Lucas at nag-conduct ng survey? Sino daw nagpunta sa San Lucas? Ikaw. Ito daw ho. Sino mismo? Sino mismo? Ayan. Ikaw, Prangke. Okay. Nasaan si ano? I will move... Tayo muna ha. Siguro pinakamaganda let us suspend the rules. So, para malaman natin ang At saka nung nag-committee hearing, I move for the suspension of the rules. Binigyan ako ng imbitasyon, pero wala nakarating sa akin. Excuse Okay, lang po. let us move for the suspension of the rules para matanong natin yung nag-conduct ng survey. Let's please observe proper decorum po. So there is a motion to suspend the rules. Any second? Duly seconded, rules suspended. Okay, pwede po bang matawag yung tao na nag-conduct ng survey para po maintindihan natin paano po siya kumuha ng listahan kung sino ang mga may prangkisa lamang. Excuse lang po. Madam Chair. Suspended pa po ang rules, pero it doesn't mean po na pwede po tayong magingay. So, let's give way po sa nagsasalita sa podium. Thank you. Madam Chair, alam mo nyo, nung nag-conduct ako ng committee hearing, ang umatan po sa San Lucas ay ang presidente po. Ang designation niya, presidente. Hindi ko lang alam kung presidente ng ano ito. Rolando Nareto.
from San Lucas. Ilan do ang members niya na Ha? walang prangkisa? Ha? Ilan? Na dito? Narito po ito. Asa? Ay, pilido pala ho. Narito. Kala ko'y Naruto. Baka na, doon. Oo, naroon. Oo. Ako sa Merlo, anong sabi ni Pangulo? Ilan daw ang kanyang walang prangkisa? Ang sinubmit ho, ang nagsubmit ho at in-inform, yun nga ho, 30. 34. 6. Titignan natin ngayon, baka naman mali si Kapitan sa bilang niyang 200 o 400. Correct. 36. Ay baka ito si Kapitan ay mali naman ang sinasabi. Ngayon, sino ang nagpunta doon sa San Lucas mismo at ating tatanungin na din eh? Ikaw ka nagpunta. Ikaw, sige. Pwedeng tawagan natin si Frank Una din lang eh. ho, akin lang ho kayong ihihingi ng dispensa. Medyo utal. Hindi. Ipinsang ko. Okay. Franke Silva, ito ay aking pinsan. Ano kaga? Ari, pinsan ko, kapitbahay ko pa. Franke, kailan ka nagpunta sa San Lucas? Mga 3 months na po, mga 3 months. Mga 3 months. 3 months ago, okay. Saan ka mismo nagpunta? Sa pilahan po, sa mga pilahan. Sa pilahan. Okay. Sino nakausap mo sa pilahan? Yung mga member at Pangulo. Okay. Ilang members at Pangulo? Ilang members ang nakausap mo? Ano po, hindi naman lahat. May 10 ka? May 2? Meron po, meron. Lampas na 10? Apo. Lampas ng 20? Hindi po. Okay. So, ang nakausap mo ay mahigit na 10 kulang sa 20. Apo. Okay. Okay. Sa iyo bagang pagpunta doon, nalaman mo baga kung ilan ang miyembro ang pumipila doon sa pilahan sa San Lucas? Ano po, hindi po. Hindi mo naalaman. So, ibig sabihin, wala kang kwenta kung ilan talaga ang tricycle na nandoon. Wala po. Okay. Nalaman mo baga doon sa pilahan kung ilan ang may prangkisa doon sa San Lucas? Bali, ano po, sinabihan lang namin na magbasa lang ORCR. Ano? Yung po mga nasa pilahan ay... Yung po mga nasa pilahan, kay Pangulo, sabi po namin na magbasa lang ng ORCR. Magpapasa ng ORCR. Para po ma-determine namin kung ilan. Doon sa iyong survey, kasi pagkat alam mo, mahalaga itong ating ito, Franke. Gawa ng tayo'y nagbibilangan eh. Ano? Gusto nating malaman, ang aking punto, yung iyong ipinasang 36 o 34, hindi yan ang buong representative ng buong walang prangkisa. Hindi po. Yun ay mga nagpasa. Ngayon, ang sinasabi ni Consel Merlo kasi, kaya daw hindi nagpasa yung iba ay aayaw magkaprangkisa. Ang point ko lang dito, baka kasi, kaya hindi nakapagpasa, ay hindi nalaman. Sino naman ang may tricycle dito na walang prangkisa na ayaw magkaprangkisa? Eh, nabili pa nga eh. That's the point. Kaya nga, lahat ng ito ay talagang walang prangkisa at interesado. Naniniwala at wala, ako. hindi ako naniniwala na sa San Lucas ay mayroong pang aayaw magkaroon ng prangkisa. Dahil ito, kung ikaw ay nabiyahe, malalaman mo. Dahil ang mga tricycle driver, ang mga yan nagkukwentuhan. Uy, ano ngayon nangyari? Sosyal, dapat yan sa kapitan mo pinadaan para mas alam nila yung talagang lahat na napila doon at maikay natin. Hindi yung pinapunta mo yung staff mo, nagbigay lang ng 34. Mas marami ang wala. Ako makakapagsabi sa iyo. Ako ang pagkuhanin mo, ibibigay ko sa iyo lahat. Ganito yan. At dapat lahat ng barangay, ganyan ang ginagawa mo para maalaman natin yung talagang meron o wala. Ganito ito. Lahat ng, ito alam naman natin, dito sa Sanggunian, ito ay ilang beses ko na release ang Sanggunian. Pinadala sa Sanggunian. Ngayon, nagpatawag kami ng public hearing. Hindi, ganito na lang ako siya. Para mas malinaw, ganito, no? Ipunin natin lahat ng barangay captain. Alamin natin lahat yung mga tricycle talaga kung ganong karami ang walang prangkisa para mas malinaw, ano? Honorable Rocafort, you are recognized.
Alam nyo, dadami, hindi babawasan. Abi. Ako naman ho ay sumusuporta doon sa pagdadagdag ng prangkisa. Pero binerify po natin sa records, Madam Chair, na hawak po natin dahil tayo ang chairman ng traffic. Tama po na 7,000 yung walang prangkisa na meron po tayo dito sa lungsod ng Lipa. 2,500 yung pong nag-submit ng requirements kay 2,300 yung nag-submit. Pero meron pa pong mga hindi nag-submit ng requirements kay Consel Merlo. Madam Chair, magiging problema natin dito. Pag ito po ay pinost ng CPOS kasama ang Lipa City Franchising Board, sigurado pong marami pang mag-a-apply. Para po sa akin, total ito naman po, Madam Chair, ay district franchise. At wala naman pong kumukontra, basta ito po ay sa distrito lang nila iikot at hindi maapektuhan yung pong ating mga binigyan ng original franchise na nakakaikot sa buong Lipa, dagdagan na ho natin yung 2,500. Ilan ho ang gustong idagdag? 7,000. Palagay ko ho, unang-una ho, Madam Chair, hindi naman ho natin bibigyan ang lahat ng 7,000 kasi yan ho'y sasalain pa ng Lipa City Franchising Board kung sila ay kwalipikadong mabigyan ng prangkisa sa Lipa. Pero may qualification ho tayong nakalagay doon sa atin hong ordinansa. Ngayon, nakalagay po dito yung mga requirements na kailangan kahit nga lahat na kailangan ibigay. Alam po ninyo, Madam Chair, ito ho ay sinabi ko sa hearing namin ng traffic nung ako ay nagpatawag ng hearing. Lugi ho yung may mga prangkisa kasi nagbabayad ho sila ng buwis sa gobyerno. May mayor's permit ho sila. Hindi rin naman ho natin mapipigilang maghanap buhay yung mga walang prangkisa kasi ito ho yung hanap buhay nila. Ito ho yung paraan ng pagkita nila para sa pamilya nila. Ang atin lamang pong gagawin ay ililigal natin yung kanilang paghahanap buhay nang sa ganun, hindi sila lagi natatakot at hindi laging sa gabi lang sila bumabiyahe. Ngayon, may pagkakataon, may pagpipilian sila, pwede rin silang bumiyahe sa umaga, pwede rin silang bumiyahe sa gabi. Mayroon pa rin po silang naitutulong sa gobyerno dahil nagbabayad po sila ng buwis. Para ho, hindi na ho natin, lahat naman ho tayo dito sa sanggunian, total ito binuksan natin, ay gustong magbigay ng prangkisa at tulungan ang mga taong walang prangkisa, para wala tayong pagdiskusyonan, yung records na sinabi ni Attorney Gali na binerify naman po natin ay tama, di dagdagan na ho natin yung prangkisa. Madam Chair, ako naman ho, wala naman ho ako tutol. Kung maaari nga ho, sa tunay, lahat ho ng kolorum sa Lipa, kung ilan man ho yan, dapat mabigyan. Kaya lamang, Madam Chair, ito ngayon ho, pag hindi ho natin, Madam Chair, na-control yan, baka lahat na ho, dito sa Lipa ay puro tricycle driver. At baka dito, sa lahat ho sa Lipa, ay baka naman ho, ito may mga prangkisang ito, ay hindi na ho. Ganito na lang, Madam Chair. Ito, this is my suggestion. Ito, dahil kasi, once na, sinabi natin na 7,000 or ganong kadami, dadagsain ho. Ayun yung iba hong mga kababayan natin na wala hong intindi, wala hong gusto na mag-tricycle. Ay mga inuhin mapipilitan na kumuha ng tricycle. At upang sa ganun ho, dahil may open franchise, sa akin yung tingin, ang mangyayari dito, lalo ho tayo mamumroblema. Ngayon ganito na lang, if ever napapayag ang body, let's approve the 2005. Then, ang gawin natin, sabihin, si Parboyet, si Presidente, ngayon, bigyan natin ng 1 linggo na kung sakali, ito, na mga barangay ay wala pang, yung sinasabi ni Parboyet, na sa kanilang barangay ganon, ay di intayin natin at it is about time to amend the ordinance by adding additional franchise on that ordinance. Ang mahirap po, pag sinabi natin gano'n agad kadami, wala tayong control. Sige. Ito naman ang aming punto. Wait lang po. Session resumes. Okay, ito ang aking punto. Bakit hindi muna natin bilangin ng husto kung sino ang mga walang prangkisa? Halimbawa,
Makipagtulungan tayo sa mga kapitan. Bilangin ninyo ang mga walang prangkisa. Hindi ko naman sinasabing na kulang yung inyong effort na magbilang. Ang gawin na lang ho natin is mag-official count tayo. I mean, kwentahin natin lahat ang walang prangkisa. Kung halimbawa 10,000, pag-aaralan natin kung ilan. Pero sa ngayon ho, parang mahirap na tayo mag-a-approve ng 2,500. Magkakaribok ang 5,000 pang walang prangkisa. Hindi ho may entertain lahat yan. At sigurado ko ho, pag nag-open ho ang prangkisa ngayon, na 2,500 laang, yan ho'y dadagsain. Baka ngayon pa lang may pipila na. At yan ho'y una-unahan. Ang lahat naman ho ng may mga tricycle ngayon, ay kompleto ho yan ng papeles, yun yung nakatira din sa lipa. Ang suggestion ko sana, kung tayo mag-a-approve, isang approval lang na isang bilang. Tayo'y magkwenta ng ayos kung ilan ang ating walang mga prangkisa, pag-aralan mabuti, at saka ho natin i-approve. Pangalawa, pag tayo ay nag-approve ng prangkisa sa atin, mga walang prangkisa dito, amin hong hihigpitan ang anti-colorum ordinance. Ang isa hong panukala, pag kayo'y nahuli na kayo ay bumibiyahe na walang prangkisa, 5,000 kada huli at 30 araw na impound ang inyong tricycle. Nang sa ganun ho, ay wala na tayo maging problema sa prangkisa. Kayong mga walang prangkisa na gustong magtrabaho ng marangal, ay aming bibigyan ng pagkakataon. At yun naman mga walang prangkisa na ayaw namang sumunod, ay bibigyan natin ng mahigpit na parusa. So sa ngayon ho, ang aking panukala ay atin munang ipagbigyan pa ng konting oras para mapag-aralan ang bilang na kung ilan ang prangkisa na ating igagawad. At pagbabatayan po natin ang survey ng kada barangay kung ilan pa ang walang prangkisa sa buong lipa. Kung sa ganun ho, isang bagsakan na lamang pagbigay ng prangkisa at pagbibigay ng mahigpit at tuwid na penalty o kaparusahan sa mga bibiyahe ng mga walang prangkisa. So yun lang po. Maraming po. Salamat, Madam Chair. Ako'y may agam-agam ho doon. Madam Chair, dahil ganito, once na nag-spread out ho ito, meron hong walang tricycle ngayon na mapipilitang kumuha. Second, ano ang assurance na ang maiilista lamang ay yung mga tricycle na nabiyahe ngayon, yung colorum. Thirdly, sigurado ho, nadadagsa ho yan. Dahil ho, sino baga? Kapitan, pupunta kay kapitan. Ang mga yan ho, ang iba dyan, naririto na record. Itong record dito, ito'y basihan kung gaano kadami itong mga nag-responde na gustong magkaprangkisa. Ngayon, sa akin ng tingin, Madam Chair, pag atin pa hong pinahaba ito, yung sinasabi ninyong wala pa ang iba, ay lalo hong magiging times 2 yan. Dahil once na ito'y kumalat, Madam Chair, ang ating mga kababayan ay sigurado hong magbibilihan ho yan ng tricycle at sidecar. Bakit? Napakamura ho. Meron nga ho tayo mga kababayan ho dito, may mga yung bilihan ng tricycle na wala hong down payment. Ay, sang ilan hong kumuha. Kaya Madam Chair, sa akin ho, ang akin ho, makontrolaan natin. Ngayon, ang akin ibig sabihin, madali hong mag-amenda ng ordinansa. Tingnan natin muna ito, yung responding itong 2.5. Ngayon, paano kung wala pala yung sinasabi nating iba? Ngayon, kung narito ito, then, pag nabigyan natin, ang mga yan, ang iba, sigurado makakabalita, magtatakbuhan sa Lipa City Tricycle Franchising Board. So, itong mga narito, itong mga priority. Ngayon, yung mga ngayon pa lamang sinasabi niyong nakaalam, pupunta doon. So, that's the way na doon natin. Okay. Kung ang problema malay natin, kung tayo nagkakamali pala, hindi pala 7,000. Ganito. 100 lang, 100 lang. Sir Merlo, ang inyong problema ay pag ito'y nabalita, magbibilihan ng tricycle. Ating isasama sa ordinansa na yung mga kabibili lang na tricycle ay hindi bibigyan. Pwede yun. Yun. Kung yun ang ating problema At ngayon, palilistahin natin ang mga kapitan o yung mga presidente ng TODA
Sino mga existing? Kukuha tayo sa mga paradahan ng listan. Alam naman ninyo kung sino ang babago lang sasama sa pila, di Madam ka? Chair, we will create another colorum. Halimbawa, bumili na ng tricycle, may sidecar na, mag-a-apply. Ang sabi ng ordinansa ay hindi ka na pwede. You are not qualified to grant franchise for the reason na ikaw nung isang linggo lang bumili o kakapon ka bumili. So, kolorum na uli yun. We will create another kolorum. Kaya nga tayo maglalagay ng anti-colorum ordinance. Anong gagawin natin doon sa mga yon? Hulihin. So, ngayon, ang gagawin natin diyan, para ma-discourage na sila ay bumili at mag-kolorum, ay lalagyan natin ng penalty mahigpit. Yan naman kung ako ay bibili agad, alam kong 30 araw matitenga at 5,000 hindi na ako bibiyahe. Paano naman? Yung 2,500, binigyan natin ng prangkisa. Yung 5,000 na ngayon ay nabiyahe, patitigilin mo. Ay, saan mo kukunin? Pakukuhanin mo. Alam nga, mga mangdukot, manghold up. Ay, nagtatrabaho ang mga ito ng parehas. O nga lang, kolorum. Sa ngayon, nabiyahe tayo. Meron silang kanya-kanyang patakaran sa kanilang mga paradahan. Ay, mas mabuti siguro na wag na muna nating galawin kung kulang din naman ang prangkisa nating ibibigay. Dahil mas marami mawawala ng pagkakakitaan Alam nyo tayo nag-uusap. Excuse me. Madam Chair. Wait lang po. Comment from the chair lang po. Medyo nagsisircle around na po yung ating discussion. Pwede po ba makahingi na lang ng wrap-up statements po ninyo? Okay po. For last na po. Okay. Your last statement. My last statement is this. Thank you. First, I am respectfully moving for the deferment of the passage of this ordinance. Considering that there are issues as to the number or quantities of the tricycle that we have to consider in granting additional franchises. Because according to my data, there will be like 5,000 legitimate tricycle owners and residents of Lipa that will not be granted franchise. We will be creating more problems than solutions. Mas marami po ang mapapatigil magpasada kaysa mabibigyan ng prangkisa. Ang gusto ko po sana mangyari, pag-aralan mabuti ang numero at kung ano man po ang numero na lumabas, yung po ang ating ikonsidera sa pagbibigay ng prangkisa. Total naman po ang ating ordinansang ito ay para po masolba ang kolorum. Isolve po natin na isang bagsakan ito. Maglagay tayo ng mahigpit na anti-kolorum ordinance, magdagdag ng prangkisa na kinakailangan ng Lipa ayon sa datos sa mga nagtatrabaho para po ito hindi na mauulit ang ordinansang ito Ito'y mauulit ulit siguro sa after 10 years ulit pag tayo magdadagdag. Kaya once and for all, pag-aralan po natin mabuti ito, especially po yung mga numero, mag-conduct po tayo ng maayos na bilang. Maraming salamat po, I move for a 1-minute recess. I'm declaring a recess. Okay po. Session resumes. Honorable Rocafort, you are recognized. Madam Chair, kung papayag ho ang ating proponent, babaguhin ho natin yung title ng ordinansa. An ordinance for the guidelines. Hindi po. An ordinance providing district tricycle franchise in the city of Lipa. A district tricycle franchise in the city of Lipa, providing guidelines for the implementation thereof, Madam Chair. Tapos ilalagay po natin sa section 2, definition of terms, yung definition po ng district franchise kasi wala po dito yung nakalagay na district franchise. Tapos, Madam Chair, tatanggalin po natin yung color coding ng mga tricycle dahil ang mga may prangkisa po ay color coding na. So, sticker na lang po ilagay natin sa kanila na sila North, South, East, West, Urban. Ang atin pong mga... So, ibig sabihin, pag tinanggal ito, may din sila. May isang araw din na pahinga. Meron based on the, siguro na dahil gawin natin, ito sa coding scheme, ilagay na lang natin kaya lang po kasi hindi provision noong ordinansa luma. Pwede yun. Gawa po ng Madam Chair, hindi po natin ma-identify kung saang distrito sila
dahil ang prangkisa po ay color coding na. Ganon din po, Madam Chair, ay hindi po maliwanag kasi yung nakalagay dito na provided further that they are still allowed to transport such passengers to any point of destination outside their designated district. Ipatanggal na lang po natin. Ano yan? Anong letter? Number 1, route allocation. Saan yan? Route. They are still allowed to send passenger any point of station outside. They are not allowed. Bakit tatanggalin? Bakit? Ano yun? Patanggal na lang po natin, Madam Chair, yun. Pwede siguro. Pwede na. Tama. Sige. Dahil it's already understood naman na may designated area sila. Okay na? Yeah. Tapos, Madam Chair, kung sakali po na may evaluate natin na kulang yung franchise, saka na lang po natin pag-usapan pa ulit kung magdadagdag po tayo ng additional franchise pa, Madam. Siguro ganito, huwag lang natin patagalin kasi pag tumagal, ang aking agam-agam ay dadami lalo. Yung mga mula ay baka magkaroon. Siguro, let's give them Kapitan, 2 weeks. 2 weeks. Dahil ang atin naman kailangan lang dito yung number Yain na natin. Napakatagal naman ng 1 month. Dahil kasi nakakatakot dito, dadami lalo. Parang ito ay, we are inviting for another set of colorum. Tapos, Madam Chair, hahaba. Kaya nga. Dami sinasabi. Madam Chair, isa pa ho ay yung possession of valid driver's license. Lahat ba ng tricycle driver na nagdadrive ng tricycle, sila yung may-ari ng tricycle? Ganito kasi yun. Dapat lagi ang driver. Kung lahat ho ng tricycle na dinadrive ng mga tricycle driver, sila ho ba yung may-ari ng tricycle? Kuminsan hindi. Paano ho, Madam Chair, bibigyan ng prangkisa yung isang tricycle na pag-aari nila pero hindi ho sila? No. Ang bibigyan natin dito, yung owner. Sila magiging... Paano kung hindi ho yung nagmamaneho? Kasi nga, nakalagay dito sa requirement, possession of valid driver's license. Kasi ang pagtukan dito sa atin, sa LTF, sa Lipa City Tricycle Franchising Board, may inilalagay doon, franchise number 12345, owner by, sinong owner? Ikaw, Bureau Report. Kung minsan hindi ka nag-drive, nakalagay doon kung sino driver. Paano kung bilang umalis yung driver? Ang dapat gawin, sabihin noong owner na ito na driver niya. Yung kadali. Dapat yung gano'n. Dahil kasi ang mangyayari dyan, pagka ating nuniniyin pa, alam ka namang, ikaw may driver niya, ikaw may-ari. Basta may batas tungkol dyan. Sige po, Madam Chair. Tapos yung renewal of franchise shall be subject to the performance evaluation and complies with traffic regulation. Yung gawin nakalagay talaga dun sa batas. Meron. Dapat lagi. Alam mo dyan bakit? Ma-check natin. Kung ito bagang mga driver na ito, ito bagang mga driver na ito, ang dami ng violation. Bakit kailangan idamay natin yung prangkisa dun sa kasalanan ng driver? Kasi samantalang halimbawa, ikaw ay nagda-drive, may traffic violation ka, ang penalty noon sa lisensya mo, hindi naman ho doon sa rehistro ng sasakyan mo. Dahil yung rehistro ng sasakyan, pwede mong i-renew, basta babayaran mo yung penalty. Kasi ating in-emphasize dyan, dapat kasi ang owner or driver, be responsible. Oo. Hindi naman kasi ganito, may mga driver na inirereklamo. Ngayon, kuminsan, ang nangyayari, sa TMD, huhulihin, irereklamo, wala nang evaluation. So, kinakailangan natin. Pero nape-penalize parang tulong na rin natin. Pero nape-penalize yung driver. Oo naman. Based on dito sa ordinansa natin. Hello. Sige ho. Pero sa akin, dapat hindi ho kasama yun. Okay na. So, wait lang po. What is your comment, Honorable Attorney Gali Angeles?
Dito sa ordinansa, wala naman nakalagay na numero. Walang nakalagay na numero pa, exact numero. O ilan, o meron na. Basta ang akin lang pong posisyon dito, kung hindi po mabibigyan ang lahat ng kolorum, ako po ay hindi sumasang-ayon sa ordinansa. Yun lang po ang aking posisyon. Pero kung sa naman po, ang aking mga kasamahan ay pumayag na rin dito, ako naman po ay hindi kumukontra dahil ito po ay para din sa ating mga walang prangkisa. Pero dapat po natin tingnan din yung mga may iwan. Ngayon, kung ito po ay ating ipagpapaliban pa para sa pagdadagdag, tingnan ho natin kung ganong kadalas tayo magkakaroon ng pagpupulong na ganito. So, mamaya ho, siguro, sa tamang panahon, ay makikita po natin kung ano po magiging desisyon ng kapulungan. Pero sa ating po mga kasamahan dito, ay sana po ay mapagbigyan nating lahat yung mga kailangan. Total, ang solusyon na ating hinahanap dito ay solusyon para sa kolorum. Hindi lang po solusyon para sa mga 2,500. Sinusuportahan po namin yan na magkaroon tayo ng dagdag na prangkisa. Ang amin lang pong isang punto ay sana po kung bibigyan ng iilan, bigyan ng lahat para isa na lamang po tayong solusyon nating ihahain. Kung sakasakali naman po na ito ay hindi maaprubahan ngayong araw na ito, hindi po ito nangangahulugan na hindi po kami pumapayag na hindi kayo mabigyan ng mga prangkisa. Atin lang pong itatama ang numero para po lahat panalo. Madam Chair, umasa ho. Maraming salamat po. Umasa ho ang galagalang na Usalgali na wala nang magiging kolorum sa lungsod na Lipa. Unless otherwise, sila ay hindi naniwala sa atin sa sanggunian, siguro wala silang prangkisa. Honorable Marada, you are recognized. Madam Chairwoman, ako rin po ay sumasang-ayon kay Attorney Gali. Ang purpose nito ay para matulungan lahat ng ating mga kababayan. Kung 2.5 ang nag-apply, maaaring meron nga, gaya ng naulit kanina, hindi nakakuha ng tamang impormasyon. So gusto natin matulungan lahat. At ang akin, kung ito'y mabibigyan pa ng konting panahon, para ma-plan siya ng maayos, nandun po ako, para magkaisa po ang lahat. At para mas maging maliwanag. So, yun po ang aking manifestation, Madam Chairwoman. Madam Chair, last comment. Alright, thank you. Last Wait lang po. Last na tayo. Pang finale ka po. Madam Chair, ako ho ay sumusuporta doon sa ordinansa dahil naniniwala po ako na yung mga nagsubmit na requirements, kung ano man ho yung paniniwala nila, ay mapagbigyan na po natin na sila ay mabigyan natin ng prangkisa. Total, yun pong nagsubmit ay nasa 2005. Sabi mo 2-3. 2-3, Madam Chair. May labis pa pong 200 para doon sa mga hindi pa nagsasubmit. So may pagkakataon pa po yung 200 na humabol. Ngayon, pwede naman ho nating pag-aralan sa mga darating na panahon pa kung yung mga natitira ay kailan pa ulit natin pwedeng pag-applyan. Pag-aralan ho muna natin yung kalalabasan ng ating aaprobahang mga prangkisa na wala pong quorum. Nang sa ganun, hindi naman po mabigla yung ating mga may prangkisa na original franchise. At makita nila, mapag-aralan din ho ng ating mga kaibigan na may prangkisa kung yung mga original franchise, kung ano yung kinainet na ng ordinansa. Experiment muna natin doon sa 2.5. Okay. Madam Chair. Para ho constant yung ating dialogue doon sa may mga original franchise at doon sa mga wala pang prangkisa at doon sa bagong bibigyan po natin ng prangkisa. Madam Chair, amenable ho ang Chair. Ako ay for the good. Ako naman ho ay last term na. Gusto ko sa akin nung huling termino ay may napagbigyan tayo na 2.5 na prangkisa. Yun lang, wag muna ho nating galawin yung existing ordinance natin doon sa mga iba pa. Habang pinag-aaralan po natin kung ilan talaga yung walang prangkisa, Madam Chair. So, kung pagbobotohan ho natin to, ako ho ay boboto doon sa mapagbigyan natin yung mga unang nag-submit ng requirements. Thank you. Dagdag katanungan lang. Halimbawa po, ay mapagbigyan na natin ang ordinansa na magkaroon dagdag na prangkisa. Ano po ang mangyayari sa hindi nagkaroon ng prangkisa? Di wala. Hindi. Hindi na po ba sila papayagang bumiyahe? Uulitin ko huli ito. Ang nandito, ito muna.
Bakit natin pinag-uusapan? Hindi, tanong ko lang. Ngayon ganito, may batas, may ordinansa tayo. So, ang ibig ang sabihin kolorum, ay hindi na pwedeng bumiyahe. Pwede silang bumiyahe, huwag lang pa huhuli. Hindi. Wala tayong biruan na Consel Merlo. Ang ating may 2,500 tayong bibigyan ng prangkisa. Okay, oo. Sabihin na natin na meron 3,000 na hindi mabibigyan kahit gusto nila dahil kung ano man. Ibig sabihin po, yung mga hindi nabigyan at nakasama sa 2,500 na iyan ay hindi na pwedeng bumiyahe simula sa araw na mabigyan natin ng kapangyarihan ng ordinansang ito. When it comes sa legality, sadyan mang hindi sila pwedeng bumiyahe. Hindi, sa ngayon ho kasi nakakabiyahe sila eh. Hindi. Dahil kaya sila nakakabiyahe, walang nanguhuli. Pero, kung talagang gagamitin natin ang ordinansa, ang batas, bawal talaga. Kaya nga tayo nandito. Kaya nandito ako, dinidepensa ito tayo para sila ay magkaroon ng legal na pamamasada. Naunawaan ko naman. Ang tanong ko lamang igarin simple lang ho. Ano ho ang mangyayari sa walang prangkisa? Bukas ho ba? Well, ayon sa batas, ay bawal na sila, kagaya ngayon, sabihin natin bawal na bumiyahe, pero sila'y nakakabiyahe. Ngayon, sa ating mga nasa TODA, kayo baga ay magpapapila pa ng mga hindi nabigyan ng prangkisa ngayong araw na ito, simula bukas. Sapagkat bawal Yung iba na lamang na nabigyan ng prangkisa ngayon, yun na lamang ang inyong papipilahin sa inyong mga pilahan. Yung mga hindi nabigyan ng prangkisa ngayon, ano ho ang ating advice sa kanila? Sabihan na sila ay bawal ng pumarada doon sapagkat magiging konsentidor sila. Kung halimbawa ay mayroon ng bagong mga prangkisa, tapos ay sila nagpapapila pa na walang prangkisa, ano ho ang advice ninyo sa mga hindi mabibigyan ng prangkisa? Tumigil na sa biyahe. Ganito ho. Upon approval of this ordinance, ito lahat ng ito, akin yung i-forward sa Lipa City Tricycle Franchising Board. So, i-inform natin ang mga kababayan natin, narin naman si Kapitan, na tayo ay nagpasa ng 2,500 franchise base doon sa isinabmit nilang application, mga ORCR. Then, upon na maibigay ito, siguro yung sinasabi niyong agam-agam, merong mga habol. Pag ang mga humabol, it's about time, doon natin makikita gaano talaga kadami pa ang wala. It's about time na ating amyandahan ang ordinansa for adding additional franchise para mawala na ang So sa ngayon, 2,500 po ang bilang na ibibigay ng prangkisa. Yes. 2,500 na ibibigay na prangkisa ngayon. Yes. At yung iba, ay di, bahala na. Ang mangyayari dyan, pag talaga nakitang madami, okay, mag-submit kayo ng inyong intention na gusto niyo sila ba huhulihin? O hindi? Hindi ko pwedeng sabihin hindi dahil kolorum Huhulihin. Ay, ibig sabihin. Huhulihin ang mga yan. Sige, dapat naman sige, di naman, nililiwanag ko lang naman ako sa dapat may hinuhuli, di ba? Bawal nang bumiyahe iba. Anyway, pagkaklaro lang po yun dahil siyempre gusto ko lang malaman. Kasi ang posisyon ko nga, pag magbigay tayo, ay para sa lahat na. Plansyahin na lang natin ang tamang number. Tayo ay magpadala ng sulat sa mga TODA, bilangin nila at mag-submit sila ng numero, through sa kapitan. Ang kapitan, i-meeting ng mga kapitan ng mga TODA, mag-submit ng numero, i-verify ng kapitan, i-submit sa atin, isang bagsakan na lang ho tayo. Sana. Maraming salamat. Pwede rin naman ng gawin, inform lang ng kapitan sa kanyang barangay, mga kolorum, takbo kayo. Pero not necessary na si kapitan ay siya ang hihinga dahil, sad to say, Konsehal dahil Merlo. naman ang kapitan sa huli may final say dahil without the barangay clearance ay hindi tatanggapin sa Lipa City Tricycle Franchising Board. Ang makapangyarihan pa rin ng barangay ay ang kapitan. Inigarantisado dahil lacking of requirement. Okay po. For final comment. So, final close. Yes. Madam Chair, I move that this ordinance be approved for second reading.
As amended. May nag-second naman na po kanina. Is there any objection? Approve na yun. Shrooms. Honorable Silva, you are recognized. Madam Chair, I would like to reiterate my motion with a certain amendment as stated by my colleagues. Seconded by This is the record. Seconded by Honorable Rocafort. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Just a manifestation, although this ordinance has already been approved, I'm just manifesting that I'm not participating in the approval, and by that I'm abstaining from the deliberation. That is noted, Thank Attorney you. Gali. Madam Chair, You are recognized, Honorable Gosos. Madam Chair, via... ang vote ko din po ay team din ng kay Attorney Gali abstain din. Second reading. Wait lang po, Honorable Junjun Gosos. Madam Chair, Please go ahead. pagbobotohan po later, ang vote ko din po ay same na katulad na kay Attorney Gali. I'm declaring a recess. Session resumes. Honorable Gosos, you are recognized. Honorable Junjun. Hello, Madam Chair. Same lang din po ako ng kay Attorney Gali. Kung ano yung kay Attorney Gali, Donald lang din ako. Alright po, that is noted po. Thank you. Any other manifestations? Wala na po. Okay. The motion is hereby approved for the second reading. Business for the day. Business for the day, number 1, letter of the City Mayor, requesting for a resolution granting authority to enter into a Memorandum of Understanding with Odyssey Foundation, Inc. and DOST Calabarzon regarding the implementation of Gabay Kalusugan Project. Refer to the Committee on Health. Number 2, letter of the City Mayor requesting for an ordinance for the restructuring of the City Agriculture Office. Refer to the Committee on Good Government. Number 3, letter of the City Mayor requesting for an ordinance entitled The Katuwang sa Diwa at Gawang Masaganang Ani at Mataas na Kita or Kadiwa in the City of Lipa. Refer to the Committee on Agri. Number 4, letter of the City Mayor endorsing the contingency plan crafted by the Lipa City Disaster Risk and Reduction Management Office designed to address potential scenarios involving volcanic eruption. Refer to the Committee on Disaster. Number 5, letter of the City Mayor endorsing the contingency plan designed to address potential scenarios involving flooding. Refer to the Committee on Disaster. Number 6, letter of the City Mayor endorsing the contingency plan crafted by the Lipa City Disaster Risk and Reduction Management to address potential scenarios involving landslide. Refer to the Committee on Disaster. Number 7, letter of the City Administrator forwarding the final subdivision plan together with the final subdivision plan analysis of Quezon Residences 3 and requesting a resolution authorizing the City Mayor to grant the corresponding development permit located at Barangay Quezon. Refer to the Committee on Land Use. Number 8 to number 10, reclassification requests of various owners for various properties located at various barangays in the City of Lipa. Refer to the Committee on Land Use. Number 11, supplemental budget number 1 for the budget year 2024 of Barangay Bulaknin. Refer to the Committee on Appropriations.
Number 12, copy of the Commission on Elections Resolution number 10999 regarding calendar of activities and periods of certain prohibited acts in connection with the May 12, 2025 national and local elections and BARMM parliamentary elections. Noted. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Mike Lina, you are recognized. Madam Chair, I move for the approval of committee report on housing 2024-024 from A to I for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Macala and Dumali. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Thank Chair. you. Honorable Wala pa ka? Silva, you are recognized. With regard to the committee, my oral committee report, Madam Chair, I move for the passage of an ordinance providing for the guidelines, the issuance of additional district tricycle franchise in the city of Lipa as amended for third and final reading. Seconded by Honorable Rocafort. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Sabi niya. You still have other matters? Honorable Silva, you are recognized. Madam Chair, nandito ho iba natin yung tricycle driver na taga Santo Niño, Madam Chair. Dahil based on Ordinance Number 5, Series of 2022, an ordinance prescribing new tricycle fares at the City of Lipa from 10 pesos to 15 pesos and providing penalties for violation thereof. Section 2 of this ordinance ay hindi po nakasama ang barangay poblasyon para po dito sa atin ng matrix. So, Madam Chair, I move that this matter be referred to the proper committee. Yung sa matrix nung barangay poblasyon, wala. Oo. Barangay Santo Niño. Wala dito sa ating per matrix. Oo. Ano muna? Oo. So, Madam Chair, please refer to the proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Public Utilities. And likewise, Madam Chair, I move that this matter be considered as urgent. Any second? Seconded by Honorable Umali. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move for the passage of an ordinance amending Ordinance Number 5, Series of 2022, Section 2, by adding Barangay Santo Niño to the for the regular fare matrix of the City of Lipa for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Umali. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Announcements. Honorable Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, ngayon pong araw pong ito ay nagsa-celebrate po tayo ng ating Pride Month para po sa ating pong mga LGBT and ally members. Bilang chairperson po ng LGBT and PWDs, tayo po yung nag-iimbita mamaya pong alas 4 ng hapon sa Cultural Center of Lipa, Plaza Independencia, ang atin pong Pride Month celebration. Sa lahat po ng mga LGBT members and ally ay kayo po iniimbitahan na makisaya at sumali sa atin pong pagsasalo-salo po doon ng selebrasyon po natin. At nais ko rin pong pasalamatan, Madam Chair, ang buong Sangguniang Panglungsod sa pagsuporta sa atin pong Pride Month celebration, lalo't higit po ang atin pong kagalang-galang Mayor Eric Africa at sa atin pong Vice Mayor Camille Lopez at sa lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod at sa lahat din po ng mga nagmamahal sa atin pong mga LGBT members. Maraming salamat po. Thank you po. Honorable Manalo, you are recognized.
Same thing po. Good morning, Madam Chair. I would also like to take this opportunity po to invite everyone, Lipeños or non-Lipeños po, sa darating po na Sabado, magkakaroon po tayo ng Miss Lipa Tourism 2024. The pageant is set to take place on June 15, 2024 with the pre-show beginning at 6 o'clock p.m. followed by the main event and coronation at 7 o'clock p.m. at Plaza Independencia, Lipa City. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito para po magpasalamat sa Executive Committee, sa atin pong head ng Lipa City Tourism Council headed by Mr. Joel Peña for our LTN events, kay Sir Louie Nario, Tita Eileen Acorda, and Miss Georgia Reyes. Especially po kay Senator Congressman Secretary Ralph Directo for sponsoring po our event, and to Secretary Mark Leandro Dong Mendoza din po. And of course to our sponsors po, hindi po namin na-expect na mas marami po kaming makukuhang sponsor this year. And sobra po ako na-overwhelmed because you know naman po that I am very passionate about this. And so to our councilors, sana po makapunta po kayo, to our Vice Mayor, since you will be co-presenters po on the night. Thank you po. Thank you so much. Congratulations po sa Committee Chair ng LGBT for the celebration of the Pride Month, Concehala Spy Toledo. And of course, para sa Miss Lipa Tourism, our Committee Chair for Tourism, Honorable Venice Manalo. Thank you and congratulations sa event. So any other announcements? Madam Chair, I move to adjourn. Yay! Any second? Duly seconded. Session is now adjourned. Maraming salamat po sa inyong lahat.